Mga kabombo, si Pangulong Marcos sinabing idedeklara ho ito hong national state of calamity dahil yan sa matinding pinsala na iniwan ng Bagyong Tino habang paparating pa yung sinasabing malakas na bagyo. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council na ideklara ang National State of Calamity. Ito ay dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino at inaasahang epekto ng malakas na bagyong si Uwan na aabot umano sa 10 hanggang 12 rehiyon ang maapektuhan. Dahil sa nasabing deklarasyon, inaasahang mapadali ang relief, rehabilitation at recovery efforts ng pamahalaan dahil sa mapapabilis na ang pag-release ng calamity funds. Bukod dito, makakapagpatupad na din ng price control ang pamahalaan sa mga pangunahing bilihin at mapadali ang deployment ng mga tulong ng gobyerno para sa ating mga kababayan na naapektuhan ng kalamidad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us the quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedure. Samantala, matapos ang situational briefing sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa Campo Aguinaldo kanina, inanunsyo ni Pangulong Marcos na matindi ang pinsalang idinulot ng Bagyong Tino sa mga Region 6, 7, 8 at Negros Island Region, lalo na sa Cebu. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos nitong pangunahan ang situational briefing kanina. Inihayag ng Presidente na mataas ang bilang ng nasawi at patuloy pang biniberipika ang datos ng mga nasugatan, nasiraan ng bahay at mga nasa evacuation centers. Kasabay nito, naghahanda na rin ang gobyerno sa paparating na Bagyong Uwan na posibleng tumama sa Hilagang Luzon, partikular sa Cagayan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, Region 6, 7, 8, Maropa, umabot sa Negros Island Region. Kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy, and so we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan ng pamahalaan together with national government, together with the first responders, of course the LGUs. Maayos naman. The only problem is that napakalakas ng si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Genesis. Ano mga schedule ni Pangulong Marcos? Pupunta ba siya sa may bahagi ng Visayas or dyan sa may part ng Northern Luzon na tinutubok ng bagong bagyo? Ngayon, Bombo Genesis, pagkatapos ng situational briefing dito nga sa may National Disaster Risk Reduction Management sa Campo Aguinaldo, bukas, Biyernes, nakatakdang magtungo sa probinsya ng Cebu o sa Cebu, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lubhang na nasalanta nga dito sa Bagyong Tino. Nais ng Pangulo na personal na makita ang kalagayan ng ating mga kababayan sa nasabing lugar at para nga sa maghatid ng agarang tulong para sa ating mga kababayan. So ngayon, pinaghahandaan na rin ang ng National Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang Office of the Civil Defense at iba pang mga government agencies ang paghahanda para sa paparating na bagyong si Uwan na tutumbok nga dito sa Hilagang Luzon, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo. Mula dito sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.